Magandang araw po, Sir Eric. Ako po si Carding at ang kwentong ito ay isa sa mga karanasang hindi ko malilimutan. Noong ako'y tumira sa liblib na baryo ng San Miguel, sa may kabundukan ng Antique. Taong 1989 yon at wala pa noon halos kuryente o kahit maayos na kalsada sa lugar. Ang tanging ingay na maririnig mo sa gabi ay ang huni ng kuliglig, lagaslas ng ilog, at paminsang-minsang alulong ng aso tuwing kabilugan ng buwan. Noon kakaunti lang ang mga dumadayo sa baryo namin. Karamihan ay mga kamag-anak ng taga roon o kaya'y mga maglalako na pansamantalang tumitigil. Pero isang araw may dumating na binata mula sa Maynila. Matangkad, moreno at mga 26 na taong gulang marahil. Ang pangalan niya ay Lando. Mabait siya at palakaibigan, kaya madali siyang nakagaanan ng loob ng ilang taga-baryo. Ang sabi niya, gusto raw niyang magsimula ng maliit na negosyo. At dahil sa lugar na yon ay walang kainan o tindahan, naisip niyang magtayo ng karinderya sa tapat ng lumang waiting shed. Ang unang reaksyon ng mga tao ay gulat. Hindi raw uso sa baryo ang karinderya. Lahat ay may kanya-kanyang tanim at ulam na galing sa bukid. Pero si Lando determinado. Sa loob ng 2 linggo itinayo niya ang maliit na karinderya gamit ang pawid, kawayan at ilang lumang tabla. Tinulungan siya ng ilang kabataang lalaki sa paggawa. Ang tindig ng karinderya niya ay simple lang pero malinis at maayos. May 2 mesa, 3 bangko at isang maliit na kalan sa gilid. Nang unang araw ng bukas niya dumagsa ang mga tao. Gusto lang nilang makita kung ano ang binibenta ng dayo. Ang mga pagkain ay paborito ng mga taga-baryo. Adobong baboy, tinolang manok at pritong isda. Ang kakaiba lang ang mga pagkain niya ay may kakaibang amoy. Parang may halong halamang hindi mo mawari kung anong klase. Pero masarap daw, ayon sa mga unang kumain. Lumipas ang mga araw at tila naging patok ang karinderya ni Lando. Maraming kumakain doon, lalo na tuwing gabi. Maging ako minsan ay doon na rin kumakain kapag hindi nakakauwi sa bahay. Mabait si Lando, palaging nakangiti at laging maayos mag-asikaso sa mga customer. Pero kahit ganoon, may napapansin akong kakaiba sa kanya. Tuwing dapit hapon, bago tuluyang lumubog ang araw, isinasara na agad niya ang mga bintana ng karinderya. Pagkatapos nun may naririnig akong mga yabag sa loob. Kahit sarado na ang lahat. Minsan dumaan ako bandang 8:00 ng gabi at nakita kong may ilaw pa sa loob kahit nakasara na. Alam ko may kumakain pa pero nang silipin ko, wala akong nakitang tao. Ang kalan lang ang buhay at sa ibabaw ng mesa ay may nakalatag na malaking mangkok na may kulay itim na laman. Isang gabi habang nag-iigib ako ng tubig sa poso, nadaanan ko muli ang karinderya niya. Sarado pa rin ngunit may maririnig kang mahinang paghalakhak. Hindi boses ni Lando, kundi parang mga babae. Tinignan ko ang paligid pero wala namang ibang bahay doon maliban sa karinderya at bakanting lote. Kinabukasan tinanong ko si Mang Pilo, isa sa mga matatandang residente. Ayon sa kanya matagal nang may kakaibang kwento ang lugar na yon, bago pa man itinayo ang karinderya. Dati raw doon nakatira ang isang matandang babae na tinatawag nilang Aling Dela. Isang sinasabing mangkukulam. Namatay daw ito sa loob ng bahay dahil sa apoy at simula noon ay walang nagtatagal na tumira doon. Marami na raw sumubok magtayo ng tindahan o bahay pero laging may nangyayaring hindi maipaliwanag. Biglang nasusunog, may nawawalang gamit o kaya'y may nagkakasakit ng hindi malaman ng dahilan. Nang sabihin ko yun kay Lando, ngumiti lang siya at sinabing baka mga sabi-sabi lang daw ng matatanda. Pero sa mga sumunod na linggo, nagsimula na ring makaramdam ng takot ang mga taga-baryo. May mga lalaking nagkikwento na tuwing gabi, kapag dumadaan sila malapit sa karinderya, nakikita daw nila ang anino ng isang babae sa loob. Nakatalikod, nakaupo sa mesa at tila kumakain. Ngunit sa umaga wala namang bakas ng kahit sinong pumapasok doon.
Ang nakakagulat, araw-araw kahit hindi lumalabas si Lando para mamili ng mga sangkap, laging may bagong putahe sa karinderya niya. Wala ring nakakakita sa kanya na bumibili ng karne o isda sa palengke. Isang gabi na anyayahan ako ni Mang Pilo na uminom sa bahay niya. Pag-uwi ko bandang 10:00, nadaanan ko ulit ang karinderya. Bukas ang pinto. Sa loob, may ilaw ng gasera at sa lamesa ay may 3 mangkok ng pagkain. Nakita kong may nakaupong 2 babae sa mesa. Parehong maputla at may mahahabang buhok na parang basa. Sa kabilang dulo nakatayo si Lando. Nakatalikod sa akin. Nakatayo lang siya, hawak ang sandok at hindi gumagalaw. Ang mga babae naman ay tila walang muka. Parang anino lang na may hugis ng katawan. Hindi ko na tinapos ang pagtingin. Agad akong umalis at nagdasal sa bahay. Kinabukasan wala si Lando. Isinara niya ang karinderya at sabi ng mga tao, umalis daw papunta sa bayan para mamili ng paninda. Pero makalipas ang 2 araw hindi pa rin siya bumabalik. Noong ika-4 na araw nakarinig kami ng sigaw mula sa isang batang lalaki na dumaan sa tapat ng karinderya. Nang puntahan ng mga tao nakita nila na bukas ang pinto at sa loob ay may amoy ng bulok na karne. Sa sahig may mga mantsa ng dugo na parang piniga mula sa karne ng hayop. Sa likod ng kalan may nakasabit na lumang apron ni Lando. May marka ng paso sa gitna. Mula noon wala nang nagtangkang magtayo ng tindahan sa lugar na yon. Tuwing gabi may mga nakakakita pa rin ng liwanag na kumikislap sa loob ng dating karinderya kahit wala ng tao. At sa tuwing maglalakad ka roon, Sir Eric, lalo na kapag bagong ulan, maririnig mo ang mahinang tunog ng sandok na kumakatok sa kaldero. Tila paalala na minsan may isang binatang nagbukas ng karinderya sa baryo at hindi na kailanman lumabas muli. Matapos ang pangyayaring yun, Sir Eric, halos walang lumalapit sa lumang karinderya. Binalot ng takot ang buong baryo ng San Miguel at kahit ang mga dumaraan sa kalsadang malapit doon ay pilit na iniiwasan ang tapat ng lugar. Sa tuwing gabi kahit may mga naglalakad na umuuwi galing sa palayan, nagmamadali silang lumampas, lalo na kapag napapansin nila ang ilaw sa loob kahit alam ng lahat na wala ng tao doon. Lumipas ang 2 linggo at halos nakalimutan na ng iba ang tungkol kay Lando. Pero isang hapon habang papalubog ang araw, napansin ni Mang Pilo na parang may gumagalaw sa loob ng dating karinderya. Akala niya may mga bata lang na naglalaro kaya nilapitan niya yun para paalisin. Ngunit pagdating niya roon wala siyang nakita kundi bukas na pinto at mga bakas ng paa sa putik na papasok. Kinabukasan ipinatawag ni Kapitan Teban ang mga kalalakihan ng baryo para linisin at sirain na ang karinderya. Sabi niya delikado na dahil baka may mga hayop o magnanakaw na nagtatago doon. Sumama ako sa grupo kasama sina Tomas at Romy. Pagpasok namin amoy agad ang bumungad. Hindi amoy ng bulok na pagkain, kundi parang nasusunog na langis. Sa loob maayos pa rin ang mga mesa ngunit may mga marka ng paso sa sahig na tila pinagtayuan ng mainit na kaldero. Habang nililinis namin napansin ko sa ilalim ng mesa ang isang lumang notebook na natatakpan ng alikabok. Kinuha ko ito at nang buksan puro mga listahan ng pangalan ng mga tao sa baryo. Pero kakaiba, dahil ang mga pangalan ay may mga petsa at oras sa tabi. Sa unang mga pahina nakasulat ang mga pangalan ng mga customer ni Lando. Noong unang linggo ng bukas niya. Ngunit habang tumatagal ang mga pahina may mga pangalang hindi namin kilala. At ang mga petsa ay wala sa tamang pagkakasunod-sunod. Sa pinakahuling pahina may nakasulat na 2 pa lang ang bumalik, 1 na lang ang kulang bago matapos. Hindi namin alam kung anong ibig sabihin nun pero nagdulot yun ng matinding kaba. Pinagpasyahan ni Kapitan Teban na susunugin na lang ang karinderya. Bago pa man tuluyang sindihan, humangin ng malakas at ang apoy ay tila ayaw kumapit sa pawid. Paulit-ulit naming sinubukan pero palaging namamatay ang apoy kahit tuyo ang mga dahon. Kinagabihan habang natutulog ako nagising ako sa kaluskos sa labas. Pagsilip ko sa bintana nakita kong may nakatayong lalaki sa tapat ng bakod. Nakaputing sando. Nakatayo lang at nakatingin sa direksyon ng karinderya. Kahawig niya si Lando ngunit hindi ako sigurado dahil madilim.
Nang kumurap ako, wala na siya. Kinabukasan, nagulat si Mang Pilo na may nakita siyang mga bakas ng paa sa may likuran ng karinderya. Mga yapak ng lalaki na may halong marka ng abo. Sa tabi nito may nakabaong maliit na palayok na may laman. Parang karne na may mga tuyong dahon. Amoy bulok ang laman pero may mga kumikintab na parang buto ng tao. Ipinatawag si Mang Ison, ang albularyong tumulong noon sa ibang kaso ng kababalaghan. Pagdating ni Mang Ison, agad niyang sinuri ang palayok. Sabi niya hindi ito basta ulam. Isa itong sisidlan ng kaluluwa. Ayon sa kanya, ang karinderya daw ni Lando ay hindi karaniwang negosyo. Ang lugar mismo ay dati ng tahanan ng masamang espiritu at si Lando marahil ay nahikayat o nabigyan ng kapangyarihang hindi niya maintindihan. Ang bawat pagkain niluluto daw doon ay may kasamang bahagi ng kaluluwa ng mga kumakain. Ang mga aninong nakikita tuwing gabi ay hindi mga multo, kundi mga kaluluwang nabilanggo sa mga putahe. Matapos marinig yun, nagdesisyon si Kapitan Teban na ipasara at bakuran na ang buong lugar. Nilagyan nila ng krus sa 4 na sulok at binasbasan ng pari, pero kahit ganoon, ilang araw lang ang lumipas ay muli na namang nakita ng ilang residente ang ilaw sa loob at may kumakaway mula sa bintana. Ang nakakatindig balahibo ayon sa isang bata ay hindi isang tao lang ang nakita niya, kundi 3. Si Lando at 2 babae na tila pamilyar sa kanya. Habang tumatagal, may mga kakaibang nangyayari sa paligid ng karinderya. Ang mga aso sa baryo ay ayaw lumapit sa kalsadang yon. Ang mga ibon ay bihirang dumapo sa bubong kahit walang tao. At tuwing dapit hapon, may amoy ng pritong bawang at mantika na biglang sumisingaw sa hangin, kahit wala nang nagluluto doon. Isang gabi, nagpasya akong bumalik kasama si Tomas para tignan kung ano ang totoo. Bitbit namin ng lampara at itak habang papalapit kami. Biglang tumigil ang hangin at ang liwanag ng lampara ay nagdilim kahit hindi pa ubos ang langis. Pagdating sa tapat, nakita naming nakabukas ang pinto ng karinderya at sa loob ay may mahinang sindi ng ilaw. Pagpasok namin, malamig ang hangin at amoy mantika. Sa mesa may nakalatag na bagong lutong adobo. Mainit pa. May usok at katabi nito ang 3 pinggan na tila may kumain lang kani-kanina. Sa dingding nakasulat gamit ang abo, "Handa na ang hapunan." Hindi na namin inantay pa. Tumakbo kami pa uwi at kinabukasan isinara na talaga ng mga tao ang lugar. Simula noon, tuwing gabi may mga nakakarinig ng kaluskos ng sandok at kaldero. Sa mga umaga naman may mga amoy ng bagong pritong pagkain kahit walang tao. Matapos ang gabing yun, Sir Eric, sinikap naming kalimutan ng lahat. Pinabakuran na ang lote ng dating karinderya ni Lando at naglagay ng babala ang barangay na bawal lumapit. Pero kahit may nakapaskil na ganoon, may mga usisero pa rin tumatakas tuwing gabi. Lalo na ang mga kabataang gustong subukan ng tapang nila. Madalas pag uwi nila namumutla at hindi makapagsalita. At may ilan pang nilalagnat kinabukasan na parang tinamaan ng matinding takot. Isa sa mga yun si Romy. Kabarkada ko rin. Umamin siya makalipas ang 2 araw. Sabi niya pumunta raw sila roon kasama sina John at Rogel. Nagdala sila ng alak at doon sila nag-inuman malapit sa bakod. Gabi ng Biyernes yun at habang nagkikwentuhan sila, bigla raw may bumukas na ilaw sa loob. Akala nila may magnanakaw. Kaya lumapit sila. Pero pagdungaw ni Romy sa bintana, nakita niyang may tao nakaupo sa mesa. Nakaputing sando. Walang galaw pero malinaw daw na may usok ng pagkain sa harap niya. Ang mas nakapagtataka, sabi ni Romy, nakita rin daw niya ang sarili niya sa loob. Parang refleksyon sa salamin pero hindi naman siya nakatapat sa kahit anong salamin. Mabilis silang nagsitakbuhan pa uwi. Pag uwi daw niya, nagtingin siya sa salamin sa bahay. Nakita niyang parang may bakas ng mantika sa noo niya. At hanggang ngayon kahit anong kuskus hindi natatanggal. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimula na namang mawala ang mga hayop sa baryo. Unay mga manok, tapos mga pusa. Akala ng iba mga ligaw na aso lang ang gumagawa noon. Pero isang gabi nakita mismo ni Mang Ison yung albularyo, ang isang anino na gumagapang sa likod ng karinderya. Hindi daw tao dahil sobrang haba ng mga kamay at balikat.
at tila kumikintabang balat na parang pinahiran ng mantika. Kinabukasan tinawag ni Kapitan Teban si Mang Ison para tuluyan ng ipahinga ang lugar. Nagsagawa siya ng ritual. Naglagay ng asin sa 4 na sulok. Nagbuhos ng langis na may dasal at sinunog ang palayok na nakuha dati sa lupa. Pero sa gitna ng dasal biglang bumugso ang hangin at namatay ang mga kandila. Pagmulat ni Mang Ison wala na ang palayok, parang natunaw sa sahig. Pagkatapos noon unti-unting nag-iba ang ihip ng hangin tuwing gabi. Dati amoy palayan at lupa ang paligid pero ngayon may halong amoy ng pritong baboy na nasunog. Kapag tinatamaan ng hangin ang mga bubong ng bahay, parang may kumakalansing na mga sandok. Ang mga aso naman sabay-sabay kong tumahol tuwing alas 12 ng gabi. Sabay-sabay ding titigil. Minsan habang pauwi ako galing sa bukid, nadaanan ko ang tapat ng karinderya. Tanghaling tapat yun pero tila may aninong nakatayo sa loob kahit sarado ang mga bintana. Paglingon ko wala naman akong kasabay. Nang sumilip ako muli may nakita akong mesa na may nakahain na adobo, sinigang at pritong galunggong. Ang kakaiba sariwa ang amoy, parang bagong luto. Kinagabihan nakatanggap ako ng sulat na walang pangalan. Isiniksik lang sa ilalim ng pinto ko. Sa loob isang pirasong papel lang na may nakasulat. Huwag kang babalik sa karinderya. Hindi pa siya tapos maghain. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala noon, pero pagkatapos kong mabasa sisimulan kong managinip gabi-gabi. Sa panaginip ko nasa loob daw ako ng karinderya at ako mismo ang naghahain ng pagkain sa mga taong walang muka. Lahat sila tahimik at sa dulo ng mesa nakaupo si Lando. Nakangiti lang pero ang mata niya dilat na parang walang puti. Tuwing nagigising ako amoy mantika at bawang ang kwarto ko kahit wala naman akong niluluto. Sinubukan kong manalangin pero sa tuwing tatapat ako sa altar, maririnig ko sa labas ang mahinang kalansing ng sandok. Minsan pa parang may naglalakad sa labas ng bahay. Mabagal at humihinto sa mismong tapat ng bintana ko. Kinabukasan pumunta ako kay Mang Ison. Sabi niya malamang daw ay nabuksan muli ang daanan sa lugar kung saan itinayo ang karinderya. Ayon sa kanya dati raw bago pa dumating si Lando, may maliit na bahay doon na ginawang kainan ng mga sundalo noong giyera. Sabi ng matatanda, may 3 sundalo daw na namatay sa gutom at hindi na ilibing ng maayos. Sila raw ang mga unang kumain sa mga pagkain na may halong dugo ng tao. Ritual na ginawa ng isang matandang babae noon para makaligtas sa gutom. Simula noon ang lupa raw ay naging batugan ng laman. Ibig sabihin, anumang itayo doon na may kinalaman sa pagkain ay nagiging daan para muling mabuhay ang mga espiritu. Nang marinig ko yon tumindig ang balahibo ko, Sir Eric. Sabi ni Mang Ison kung sino man ang huling kumain sa karinderya, siya raw ang sisidlan ng espiritu ni Lando. Kaya't ang sino mang makarinig ng kalansing ng sandok tuwing gabi, marahil ay tinatawag na ng mga kaluluwang yon upang muling kumain. Pagkatapos ng ilang araw lumala ang mga pangyayari. Si Romy yung kabarkada kong pumunta doon biglang nagkasakit. Hindi na kumakain ng karne at tuwing naaamoy ang pritong mantika, nagsusuka. Sabi ng nanay niya tuwing madaling araw nagigising itong nakaupo lang at parang nagluluto sa hangin. May hawak na sandok at tila may iniihaw sa sahig. Sinubukan naming dalhin siya sa albularyo pero bago pa man makarating, nagwala siya sa gitna ng kalsada. Paulit-ulit niyang sinasabi, "Huwag ninyong sunugin ang ulam. Gutom pa sila." Pagkatapos noon hindi na siya nakakausap ng maayos. Dinala siya sa Maynila para ipagamot pero sabi ng pamilya niya hanggang ngayon daw tuwing may ilaw na dilaw sa paligid, bigla siyang nakangiti at bumubulong ng handa na ang hapunan. Pagkatapos ng nangyari kay Romy, halos lahat ng taga-baryo ay natakot, lumapit sa dating karinderya. Pero kahit ganoon hindi rin mapigilan ng iba ang kuryosidad. May ilang naniniwalang kababalaghan lang ang lahat at may mga nagsasabing gawa-gawa ko lang ang mga kwento para takuti ng mga bagong salta. Pero Sir Eric, hindi ganoon ang totoo. Dahil ilang linggo pa lang ang lumipas, may sumunod na insidente na nagpabago sa paniniwala ng lahat. Isang madaling araw bandang alas 3,
Nakarinig ng kalabog si Mang Dolpo, isang matandang nakatira sa bahay sa tapat ng karinderya. Akala niya may magnanakaw kaya lumabas siya. Madilim pa noon pero sa liwanag ng lampara, nakita niyang bukas ang pinto ng dating karinderya. Gayong ilang linggo na yung sarado at pinabayaan. Napansin din niyang may ilaw sa loob, parang galing sa gasera. Habang papalapit siya, napansin niyang may usok na lumalabas sa bintana. Amoy pritong isda at ginisang bawang. Doon siya natigilan. Walang tao dapat doon pero malinaw ang amoy ng niluluto. Nang sumilip siya sa pinto, nakita niya ang isang binata. Nakaputing sando, may hawak na sandok at nagluluto sa kawali. Ang problema, hindi gumagalaw ang apoy at ang kawali ay wala sa kalan, kundi nasa sahig. Ang binata ay si Lando. Pag-uwi ni Mang Dolpo, takot na takot siya. Kinabukasan, tumawag siya ng mga taga-barangay para ipasara muli ang lugar. Pero pagdating nila, sarado na uli ang pinto at walang bakas na may nagbukas. Sa loob, wala rin kahit anong palatandaan na may nagluto. Malinis lahat, parang walang nangyari. Ang kakaiba lang, may isang basag na plato sa sahig at sa ibabaw nito nakapatong ang isang pirasong laman. Hindi maipaliwanag kung baboy o tao. Simula noon naging tahimik ang baryo sa araw. Pero kakaiba tuwing gabi. Sa paligid ng karinderya may mga nakakarinig ng halakhak ng lalaki at tunog ng kawaling tinatamaan ng sandok. Minsan maririnig mong parang may mga paa na naglalakad sa sahig pero walang makikitang tao. May isa pang gabi, ako mismo ang nakasaksi, Sir Eric. Pauwi ako galing sa bahay ng pinsan ko. Mga alas 11 ng gabi. Pagdaan ko sa tapat ng karinderya, may nakita akong aninong gumagalaw sa loob kahit sarado ang pinto. Tumigil ako sandali at sa pagitan ng mga siwang ng bintana nakita ko ang isang mesa. Nakataklob ito ng puting tela at sa gitna ay may mga ulam na parang bago lang luto. Ngunit ang mas nakakatindig balahibo, may 3 tao na nakaupo sa paligid ng mesa. Hindi ko makita ang mga muka pero tila walang ulo. Napaatras ako. Nang akma na akong tatakbo, may malamig na hangin na biglang humampas sa mukha ko. Parang may dumaan na hindi nakikita. At sa loob ng ilang segundo narinig kong may bumulong sa tenga ko. Mahinang tinig na parang lalaki. Tikman mo, masarap pa rin. Halos hindi ako makahinga noon. Tumakbo ako pauwi nang hindi lumilingon. Pagdating ko sa bahay, basang-basa ang likod ko ng pawis kahit malamig ang gabi. Nanalangin ako buong gabi pero kahit anong dasal hindi na nawala sa isip ko ang boses na yon. Kinabukasan nagpunta ako kay Mang Ison, sabi niya, nagbukas na hapag. Sa lugar, isang lumang sumpa na muling nabuhay nang magtayo si Lando ng karinderya. Ang ibig sabihin daw ng hapag na yon ay handaan ng mga gutom na espiritu na hindi natapos noong panahon ng giyera. Sa tuwing may magluluto o maghahain sa lupain yun, gising na naman ang mga gutom na kaluluwa. Hindi raw sapat na isara o sunugin lang ang lugar. Kailangan daw may maghain sa kanila ng huling pagkain. Isang alay para tuluyan silang matahimik pero wala raw dapat kumain sa alay na yon. Dahil kapag natikman mo, isa ka nang magiging kasalo sa kanilang mesa magpakailanman. Nagpas siya ang barangay na sundin ang payo ni Mang Ison. Nagsagawa sila ng ritual isang gabi. Naghain sila ng 3 putahe sa mesa. Adobong baboy, tinulang manok at pritong isda. Inilagay nila sa gitna ng karinderya, sa kanila sinindihan ng kandila sa paligid. Habang nagdadasal si Mang Ison, biglang umihip ang hangin mula sa loob. Napatigil ang lahat nang marinig nila ang mahina ngunit malinaw na kalansing ng sandok kahit walang tao sa loob. Sunod nun, isa-isang namatay ang mga kandila. Pagkatapos ng dasal, pinayuhan ni Mang Ison na wag nang babalikan ang lugar. Iniwan nila ang mga alay sa mesa. Ngunit kinabukasan, pagbalik ng mga tanod, wala na ang mga pagkain. Pati ang mga plato ay nalinis. Wala rin kahit anong bakas ng apoy o abo. Ayon sa kanya, tapos na raw ang hapag. Pero dapat magdasal pa rin bawat gabi dahil kung sakaling bumalik ang amoy ng nilulutong mantika sa hangin, ibig sabihin ay may nagugutom na naman sa kabilang panig. Lumipas ang mga araw, unti-unting bumalik sa normal ang baryo. Ngunit kahit ganoon, tuwing gabi ng Biyernes,
Hindi ko maiwasang marinig mula sa bahay ko ang mahinang tunog ng sandok na kumakalansing. Parang nagpapaalala sa akin na hindi pa tuluyang tapos ang kwento ni Lando. Isang gabi habang nakahiga ako, naamoy kong muli ang pamilyar na amoy ng pritong baboy at bawang. Pagmulat ko ng mata, nakita kong may aninong nakatayo sa labas ng bintana ko. Matangkad, nakaputing sando at may hawak na sandok. Nakatitig lang. Pagkislap ng ilaw ng lampara, na wala ito. Simula noon lagi na akong nag-aalay ng kandila tuwing Biyernes ng gabi para hindi na ako muling tawagin ng mga gutom na kaluluwa sa lumang karinderya. Alam naming mga taga-baryo na tapos na ang kababalaghan sa karinderya ni Lando matapos ang ritual ni Mang Ison. Pero isang gabi, Sir Eric, napatunayan naming hindi pa talaga tapos. Ang akala naming mga multo lang ang problema, hindi pala. Dahil sa ilalim ng lahat ng kababalaghang yon may mas malalim at mas nakakatakot na lihim. May nilalang palang gumagamit sa karinderya bilang taguan ng sarili niyang gutom. Nagsimula ito 1 buwan matapos ang ritual. Isang kalmadong gabi yon. Walang hangin at tahimik ang buong baryo. Pero bandang hating gabi biglang may humahagibis na sigaw mula sa kabilang dulo ng baryo. Si Aling Norma, ang may-ari ng karinderyang malapit sa palengke. Sabi ng mga kapitbahay, nakita daw niyang may babaeng nakasabit sa bubungan. Gumagapang na parang butiki at umuusli ang mahahabang kuko. Kinabukasan, kumalat agad ang balita. May bakas ng dugo sa bubong ng bahay ni Aling Norma at may natirang mga bakas ng paa, pero hindi paa ng tao. Matatalas, mahahaba at tila may balahibo. May mga manok din siyang nawawala at isa sa mga baboy sa kulungan nila ay natagpuan na lang na walang laman. Parang hinigop ang dugo. Muling tinawag si Mang Ison. Sinabi niyang malamang ay isang aswang ang nagising sa ritual na ginawa noon. Ayon sa kanya, ang mga espiritu ng gutom ay hindi lamang mga kaluluwa. May mga buhay na nilalang ding natutong sumabay sa kanila. At kung may mga kaluluwang pinakain sa lupain yun noon, baka may isa sa kanila na hindi lang kaluluwa, kundi laman pa. Mula noon nagsimula na namang magbago ang hangin tuwing gabi. Ang dating amoy ng mantika at bawang napalitan ng mabahong singaw ng nabubulok na karne. Kapag dumadaan ka sa tapat ng karinderya, mararamdaman mong parang may mga matang nakamasid sa dilim. Ang mga aso naman umaatungal sa halip na tumahol, at minsan ay nakikitang dumudugo ang ilong pagkatapos tumahol doon. Isang gabi habang pauwi ako galing sa bahay ng kaibigan kong si Rogel, nadaanan ko muli ang karinderya niya. Tahimik, pero sa ilalim ng buwan may kumikintab na parang mantika sa lupa. Sinundan ko ng tingin at doon ko nakita may bakas ng kamay. Mahaba at baluktot na parang nagmula sa loob ng lupa. Pag uwi ko, hindi ako mapakali. Sa kalagitnaan ng gabi may kumalabog sa bubong. Hindi ko agad pinansin, pero nang tumagal parang may gumagapang. Nang sumilip ako sa bintana, halos mawalan ako ng hininga. Sa itaas ng bubungan ng kapitbahay namin may nakaluhod na nilalang. Maputla ang balat, mahahaba ang kuko at nakasabit sa bubong na parang paniki. Ang buhok ay mahaba at ang dila humahaba sa hangin na tila humahanap ng dugo. Hindi ko maipaliwanag, Sir Eric, pero pakiramdam ko yun ay si Lando. O kung hindi man siya mismo, ang nilalang na nagpatuloy sa kanya. Nakaputing sando pa rin ito, pero ang matay kulay itim. Walang puti. Habang nakatitig ako, bigla itong ngumanga at may narinig akong mahinang tunog na parang kumukulong mantika. Kinabukasan may natagpo ang bangkay ng kambing sa likod ng karinderya. Butas ang leeg at tuyo ang laman. Sinubukan ng barangay na sunugin ng tuluyan ng buong karinderya. Nilagyan ng gasolina, sinindihan at pinanood hanggang maging abo. Pero nang mag-umaga, ang haligi ng kusina ay nanatiling buo at sa haliging yon may nakaukit na mga letra. Babalik ako tuwing magugutom. Pagkalipas ng ilang araw, nagkasakit si Mang Ison. Hindi daw makatulog. Laging nilalagnat tuwing gabi. Ayon sa asawa niya, tuwing madaling araw ay bigla itong bumabangon at naglalakad palabas ng bahay na parang tulog. Kapag sinusundan, dinadala daw nito ang sarili sa tapat ng sinunog na karinderya. Saka tatayo doon ng matagal, parang may kausap. Ilang gabi pa ang lumipas, tuluyang nawala si Mang Ison.
Wala ring nakakita kung saan siya pumunta. Pero kinaumagahan may isang magbubukid na nakakita ng mga yapak papasok sa kakahuyan. At sa dulo nito may nakasabit na piraso ng puting sando. Basang-basa ng mantika. Pagkatapos noon nagsimula na ring magkasakit ang ilang residente. Laging nanghihina. Walang ganang kumain at may mga sugat na hindi gumagaling. Ang mga albularyo sa katabing baryo ay nagsabing baka raw may aswang na naninirahan sa tabi ng baryo at doon kumukuha ng lakas mula sa mga tao. Ang mga matatanda ay may kanya-kanyang haka-haka. May nagsasabing si Lando ay hindi tao simulat sa pool. Isa siyang nilalang na nagtatago sa anyong tao upang makapamuhay sa gitna ng mga ordinaryong mamamayan. Ang karinderya daw ay hindi negosyo, kundi paraan niya upang makahanap ng mga laman na pagsasalo-saluhan ng mga katulad niya. Sa huling pagkakataon na may nakakita ng kakaiba, si Aling Norma mismo ang nagpatotoo. Gabi yun ng Sabado, mga 12:00. Nakita raw niyang may babaeng nakaputing duster na pumunta sa tapat ng sinunog na karinderya. Nagtataka siya dahil parang hinahaplos nito ang abo, saka dumukot ng kaunting lupa at ipinasok sa bibig. Nang lumiwanag ng kaunti, nakita niyang si Lando yun, pero sa anyo ng babae maputi. Payat at mahahaba ang kuko. Nang mapansin siyang nakamasid bigla itong lumingon at ang mga mata ay kulay pula. Mula noon wala nang lumalapit sa lugar na yon. Ginawang bakanting lote na lang. Tinutubuan ng damo pero sabi ng mga taga-baryo tuwing gabi ng Biyernes, may ilaw pa rin daw na bumubukas sa gitna ng kawalan. Parang liwanag ng gasera at kasunod nun, ang amoy ng pritong karne at bawang na matagal nang hindi naluluto. Matagal na naming inakalang tapos na ang lahat, Sir Eric. Ngunit nang tumagal unti-unti naming natuklasan kung sino talaga si Lando. At bakit tila hindi siya kailanman natapos hanapin ng dilim. May isang matandang babae na dumating sa baryo. Mga ilang linggo matapos masunog ang karinderya. Siya raw ay galing sa kabilang bayan at kilala siya ng ilan bilang si Aling Teria. Payat, puting-puti ang buhok at may daladalang maliliit na bayong ng mga halamang gamot. Pagdating niya sa baryo, diretso siyang nagtungo sa lugar kung saan dating nakatayo ang karinderya. Wala siyang imik pero nakita ng mga tanod na lumuhod siya doon at hinaplos ang lupa. Pagkatapos umiyak siya ng tahimik. Kinagabihan pinuntahan ko siya. Doon ko nalaman ang hindi pa nasasabi ng kahit sino. Si Lando pala ay hindi totoong dayo. Isa siyang bata na minsang nawala sa kabilang bayan noong 1950s. Anak siya ni Aling Teria. 14 na taon lang siya noon nang matagpuan sa tabing ilog. Halos patay na. At may kagat ng isang nilalang na ayon sa matanda ay malamig at walang anino. Mula noon naging tahimik at kakaiba raw si Lando. Hindi na ito lumalabas tuwing araw. At laging may daladalang amuletong gawa sa buto. Sabi ni Aling Teria, isang gabi raw nagising siya sa amoy ng mantika at bawang sa loob ng bahay. Pagtingin niya si Lando ay nagluluto pero hindi pagkain. Sa kawali mga itim na piraso ng balat ng hayop at patak ng dugo. Nang tanungin niya kung bakit tinitigan lang siya ng anak at sinabing, "Gutom sila, inay." Kinabukasan wala na si Lando. Naiwan lang ang kawaling puno ng mantika at isang pirasong daliri ng tao. Yun daw ang dahilan kung bakit umalis siya sa baryo at sinubukang hanapin ng anak hanggang makarating dito sa amin. Sa liblib na parte ng aming bayan. Doon niya raw natunto ng karinderyang itinayo ng isang binatang kamukha ni Lando. Ngunit mas payat, maputla at hindi tumatanggap ng bisita sa umaga. Nang marinig ko yun, tumindig ang balahibo ko. Ang buong akala namin bagong salta lang si Lando mula sa Maynila. Pero ang totoo pala matagal na siyang patay at ang nilalang na nagtayo ng karinderya ay hindi na siya, kundi isang nilalang na gumamit ng anyo niya para ipagpatuloy ang ginagawa niya noon. Ayon kay Aling Teria, isa raw itong aswang na nagpapanggap bilang tao. Isang nilalang na hindi kumakain ng laman para mabuhay, kundi para makapanatili sa anyo ng tao. Ang mantika daw na palaging naaamoy ng mga tao ay hindi mula sa karne o baboy, kundi mula sa pinipritong laman ng mga biktima niya. Kinagabihan pinakiusapan ng kapitan si Aling Teria na magsagawa ng paraan para
tuluyan ng tapusin ang sumpa. Ayon sa kanya, tanging dugo ng magulang lamang ang makakapigil sa pagbalik ng ganoong nilalang. Kaya noong gabing yon, nagdala siya ng bote ng dugo mula sa sarili niyang daliri at itinapon yun sa lupa kung saan nakatayo ang karinderya. Habang ginagawa niya yon, ang hangin ay biglang naging mabigat at narinig naming lahat ang mahabang ungol mula sa ilalim ng lupa. Parang daing ng taong nagugutom. Pagkatapos ng ritual, bumuhos ang ulan na parang ayaw tumigil. Kinabukasan, tahimik na ulit ang lugar, pero sa gitna ng abo may natagpuan ng isang batang lalaki. Isang pirasong amuletong gawa sa buto, nakatuhog sa lumang kutsara. Dinala yon ni Aling Teria at sinabing yun daw ang puso ni Lando na ginamit ng nilalang bilang sisidlan. Ibinaon niya yon sa sementeryo at matapos ang isang linggo, umalis siya ng baryo. Hindi na siya muling bumalik. Lumipas ang mga taon at kahit nagbago na ang anyo ng baryo, nagkaroon ng kalsada, mga bagong bahay, walang nagtangkang magtayo ng kahit anong kainan sa lugar na yon. Tuwing may magtatangkang magbukas ng tindahan o karinderya, palaging may kakaibang nangyayari. Nababasag ang mga pinggan, nalalaso ng pagkain o bigla na lang bumabaho ang lugar ng amoy mantika at dugo. Hanggang ngayon, Sir Eric, sariwa pa rin sa amin ang takot. May mga nakakaamoy pa rin daw tuwing tag-ulan ng amoy pritong baboy at bawang, kahit walang nagluluto. At sa mga gabi ng kabilugan ng buwan, may mga batang nakakarinig ng tunog ng sandok na kumakalansing mula sa bakanting lote. Sabi ng matatanda, wag na raw magluto tuwing alas 12 ng gabi, lalo na kung naririnig mong parang may kasama ka sa kusina. Dahil baka ang katabi mo sa dilim ay hindi tao, kundi ang nilalang na minsan nang nagbukas ng karinderya sa baryong yon. Ang aswang na hindi kailanman nasinagan ng araw.